What's up, JP here and welcome to JP Investing. Today is May 10, 2026 and Happy Mother's Day sa ating mga minamahal na mga asawa at magulang. Happy Mother's Day sa inyong lahat. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa aming mga anak at asawa. Yun lang. And we are now looking sa graph ng PSEI. I don't know if you heard the news na magre-rebalance ulit yung PSEI. Actually, na nakakasawa na yung PSEI Parang anong nangyayari kasi, halimbawa yung plus, pagka merong isang stock na maganda yung tinatakbo, maganda yung sentiments and hype yung right word, hype na stock, parang all of a sudden si PSEI is he's eyeing on that, pero syempre ganun din naman talaga ginagawa ng PSEI, diba? Yung alin yung hype stock ipapasok niya, pero ang nangyayari or yung nagiging pattern is after PSEI bought the stock na biglang bababa or i-steady na yung growth niya, just like yung nangyari sa PSEI and ngayon as a plus, and ngayon naman ang pinaplano nilang bilhin is Maynilad and possible na matanggal na yung plus, dahil dun sa mga bad sentiments niya. So ayun, sana hindi maapektuhan yung Maynilad sa pagpasok sa index, sana hindi matulad sa iba. So with that, punta tayo sa ating Excel file. Nandito na tayo sa ating Excel file and nasa week number 134 na tayo. So 134 weeks na po tayong nag-i-invest sa Philippine stock market. This week consists of May 11, mali, 133 pa lang pala. So this week consists of May 4, 2026 hanggang May 8, 2026, which is Friday. Money invested, wala pa rin tayong na-i-invest. Plano ko by the end of the May na ako mag-i-invest, kasi medyo tinatansya ko pa yung magiging gastos namin this month and maalamin ko pa yung sweet spot, kung magkano monthly, dahil ayun, nadagdagan yung mga bayarin natin. Grabe lang buwan na, hindi lang linggo na ako hindi nakapag-invest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 weeks na ako hindi nakapag-invest. So, dividend receive, may na-receive ako dito, pero sa next video ko na lang. Keeper, na-receive ako kaya lang kahapon lang siya nabigay and hindi ko na na-update, na-update ko kasi to every Friday, so ayun, hindi ko siya na-update, pero next video ilagay natin. So nasa 1,000 plus yun yung keeper. So stocks that we bought, SGP, Maynilad, OGP. Pinambili ko dito is yung pinagbentahan ko ng plus at saka Filorit. So binenta ko na po sila. Nabenta ko yung plus sa halagang 14.54. So talo po tayo ng 6k. And yung yung Filorit is binenta ko ng 2.91. Talo tayo ng 4.2k, that is almost 10,000. So reason bakit ko binenta, wait lang, tingnan muna natin yung nangyari sa plus, So nabenta ko yung plus ng 14.54, eto, tapos after that bumaba na siya, and yung fill rate naman nabenta ko ng 2.92 ba yun? 2.91, and feeling ko tataas to kasi wrong timing yung pagkabenta ko. Nung pagkabenta ko bigla siya nag-declare ng dividend, bad trip. So ayun, feeling ko tataas pa yung fill rate. Pero anong reason ba't ko binenta tong dalawang to? My reason is, I think better investment or better opportunity, sa Maynilad and actually yung sa OGP. OGP rin, better opportunity rin, I think mas mabilis yung kanilang pag-grow, so willing na akong italo yung 10,000. Willing na ako ipatalo yung 10,000, and pagbili ko naman ng OGP, hindi naman ako nagkamali kasi tumaas na rin sila agad, and kung mapapansin nyo, and so as Maynilad, pakabili ko, tumaas na rin siya. So ayun,
So far, hindi naman ako nagkamali, no? Sana. And kung makikita nyo, bumili rin ako ng SGP. I want to try something here. And hindi ko pala nalagay dito. Pero actually, parang ayoko na rin ilagay to. Pero sige na lang for the sake of the record. So, ayun, Dominion Holdings. Bumili na rin ako. Pero ano lang to, itong SGP tsaka DHI, parang experiment ko lang sa aking bagong strategy na tinatry pa lang ngayon. No? I felt like sa Philippine stock market kasi, if you go on something that is traditional, no, like dun sa S&P 500, feeling ko matatalo ka sa on the way PSE works, no. Feeling ko kung magiging traditional ka lang, yung bibili ka ng mga undervalued stocks and hahayaan mo lang sila na i-hold mo lang yung mga stocks na yon for a very long time and aasa ka na lang sa dividend, feeling ko matatalo ka pa rin on how Philippine stock market works, no? Hindi siya katulad ng S&P 500. So naisip ko na dapat mag-iba ko ng strategy dito. Feeling ko kasi ang Philippine stock market is all about hype, all about what's new, no? I think malaking factor doon is yung mga Filipino dahil I think that is how majority of Filipinos do, no? Or that is their tradition or nakasanayan na, no? Na kung alin yung bago, bilhin nito, kung alin yung sikat, bilhin nito. And I think na dapat tayong mag sumabay, no, sa agos. Kasi pag hindi ka sumabay, matatalo ka. Tingnan mo yung nangyari sa Ayala Corporation, no? Fundamentally okay, no? Yung ano nila, yung revenues nila, yung net income nila pataas ng pataas every year. Pero yung stock price nahuhuli or minsan bumababa pa nga, no? Parang anong reason, 'di ba? Anong reason? Bakit bumababa? Ay, ang ganda ng fundamental ng kumpanya. Although, netong nakaraan na, ayun nga, merong malaking utang na si Ayala. Pero, I think, despite that, magmamaterialize yun, no? Feeling ko lang, no? Pero, syempre, anong nangyari sa mga Filipino? Natakot, bagsa ang benta ng Ayala, pati yung REITs na apektuhan, no? Ayala Corporation. And ito rin yung nangyari sa RHI. Tingnan nyo yung nangyari. Even though tumataas yung quality ng kumpanya, pero yung stock price niya, hindi nagbabago. That is why, sa tingin ko talaga, if you will do the traditional way on Philippine stock market, you will lose money. No, sa akin lang yan, para sa akin lang. Kailangan mong mag-innovate, kailangan mong sumabay, no? Siguro, syempre, kailangan mo pa rin tingnan financially or fundamentally yung company, no? Dapat okay pa rin and kung ano yung tinatangkilik ng masa, no? Kasi pag when you rely only on fundamentals, siguro sa US gagana itong gantong strategy, pero sa Philippine stock market, I don't think so. It took me 3 years, no, to realize na hindi siya nag-work like the traditional way ng stocks, no, na if you hold something na fundamentally good, is magpa-prosper siya in the long run, no. Ang dami ko ng stocks na nakita at napatunayan na it doesn't work that way on Philippine stock market, no. So ayun lang, para sa akin lang yun, no. I don't know if gusto nyong gayahin nyo, pero para sa akin yun yung nakikita ko sa stock market sa ngayon and simula dati pa, no, hanggang ngayon, no. So if hindi ka sasabay on what's hype, what's new, pero syempre dapat fundamentally good pa rin, no, I felt like you will lose money.
or you will lose opportunity, and lose opportunity is equals to lose money, no? Para sa akin lang naman. So ayun, para tayong PSEI, nagre-balance tayo. Nagre-balance tayo, no? So stock result plus and fill rate, and stock market value is 495,885.15, and realized gain is 29,190.69. Total dividend is 38,720.18. Nasa 39 na dapat to, pero next week na lang natin update. I forgot. So total gains is 139,800.15. Ito na po yung total gains ko, kasama yung unrealized gain, dividends, mga na-take profit natin sa company, no? So percentage gain is 39.26%, and we have a total money invested of 356,085 pesos na. So from our money na 356,085, na palago na natin siya into 495,885.15 pesos. Ano ba? Punta tayo sa dividends given. No. Punta tayo sa comparison ng ating portfolio. Ayan, so andito na tayo sa comparison ng ating portfolio. Huli nating update is April 19, 2026. And today is May 8, 2026. A-rate mula 40.05 naging 38.5 na lang siya. So ayan, bumaba, no, dahil dun sa nangyari sa Ayala Corporation, no? Hindi man nangyari. So yung dineclare nila na malaking utang, no? So ayun, cost ko 6.95 naging 7.01 na siya. Citicorp 3.55 naging 3.52, bumaba na konti. DMCI 10.04 naging 9.62 na lang. Actually pinag-iisipan ko na nga rin ibenta tong DMCI, sa totoo lang, kasi like I said kanina, no, na Filipinos tend to buy hype stocks, no? And the traditional way, I think, won't work. Although I don't know pa rin, no? Siguro it will still depend, no? It will vary from stocks to stocks, pero generally kasi ganun ang nangyayari. So DHI, bumili ako, and ano lang to, parang practice strategy ko lang. Pero ayun, and ICT na mula 709.5 naging 770, umabot na nga ito ng 800. So Keeper 2.07 bumaba, naging 1.99. LTG 15.02 naging 15.1 na siya. Metro Bank 67.5 naging 65 na lang. Mega World 2.09 naging nasa na 2.12 na siya. Maynila 21, baba pa Maynila dito, 21.05 naging 23.9 na siya. OGP 35.25 naging 37.65. Dahil to dun sa magandang profit ng OGP, kaya tumaas, and nagbigay sila ng magandang dividendo, no, na upcoming sa June. And plus, wala pala akong plus. RFM mula 5.55 naging 5.54, bumaba na konti. SEC 30.15 naging 27.5. Actually, isa rin tong SEC sa pinag-iisipan ko, kasi I don't know, syempre pag nanalo sila sa bidding, tataas, pero pag natalo sila, babagsak na. I was thinking kung worth it bang maghintay doon, or ilagay ko na lang yung pera doon sa mga stocks na alam kong magpo-prosper in the future months. Yun yung isang pinag-iisipan ko pa, no? Kaya wag na kayo magulat kung one time ibenta ko tong dalawa, no? So ayun, and SGP, ito rin, isa lang to sa aking practice strategy, no? Medyo malaki-laki yung amount, 23, no? Pero I have an exit strategy here. Ayun, hindi ako natatakot para dito dahil meron akong exit strategy dito. Honestly, lahat naman tayo dapat may exit strategy, kaya lang kasi minsan we tend
to believe on the company, no, and its management. Kaya tingin nyo emotion ba yan? I think emotion yan, no? If you tend to believe on the company despite the things, hard things that are running into them, no? Actually, ito ring RFM naisip ko nang mag-take profit dito, pero ayun nga, I believe on the company. I don't think it's rational. Rational ba yun? Ewan ko lang, no? Pero sa ngayon, yun na muna, no? It is what it is na muna. So, ayun, maraming salamat sa mga patuloy na nanonood at sumusuporta. Kung hindi ka pa nakasubscribe, inaanyahan kitang mag-subscribe sa akin channel para masubaybayan mo itong investing journey ko. Hanggang sa muli, maraming salamat. JP out.